Magandang araw mga bata at welcome sa aking YouTube channel. Ako si Teacher Chris at narito na naman tayo para sa panibagong aralin sa Araling Panlipunan Grade 5. Kung gusto mong mas madaling maintindihan ang ating mga leksyon at makakuha ng mga tips sa pag-aaral, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong aralin. Handa na ba kayo? Kung handa na, tara na at simulan natin ang ating leksyon. Araling Panlipunan, 5 unang termino, 8 linggo. A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang mula sa mga katanungan sa ibaba. Kalinangang bayan tungkol sa arkitektura. Panuto. Suriin ang mga larawan at sagutin ang mga katanungan. Una, bahay kubo bilang batayan ng arkitekturang Pilipino. Ang panirahan ng sinaunang Pilipino ay nakabatay sa impluwensya ng heograpiya nito. Sila ay umasa sa likas na yaman na kanilang nakukuha sa kapaligiran, kaya naman doon na rin sila naninirahan. May mga nanirahan malapit sa tabing ilog at mga baybayin na kung saan ay higit na mas mabilis silang makapaglalakbay kaysa sa bakubakong daan. May mga sinaunang Pilipino ring nanirahan sa mga kagubatan, yunggib at kabundukan na kalimitang magkakalayo. Ayon sa mga arkeologo, nahukay ang mga iba't ibang kagamitan kalapit ng kanilang mga labi, gaya ng kagamitang bato at mga buto ng kinatay na hayop. Maaaring pinili nila ang mga lugar na ito dahil na rin sa mas ligtas para sa kanila at pinagkukunan rin nila ng kanilang mga pagkain. Mga yungib na pinanirahan ng mga sinaunang Pilipino ayon sa mga arkeologo. Yunggib ng Kalyao sa Cagayan, yunggib ng Bato sa Sorsogon, yunggib ng Puyong sa Palawan, yunggib ng Tabon sa Palawan. Isa sa mga yunggib sa Tabon, Palawan, paulit-ulit na tinahanan ng iba't ibang pangkat ng mga unang tao sa Pilipinas simula 24,000 taon, maaaring higit pa sa nakaraan. Estilo at estruktura ng mga sinaunang tirahang Pilipino. Silungan. Sa pagdaan ng panahon, lumikas at nabawasan ang mga nanirahan sa mga kuweba o yungib at lumipat sila sa kapatagan. Doon ay nangalap sila ng mga materyales na sagana sa kanilang paligid at nagtayo sila ng kanilang silungan. Mayroong 2 uri ng silungan. Ito ay ang lean-to at ang double-sided lean-to.
Tirahan sa punong kahoy. Ang iba sa mga ninuno natin ay piniling manirahan sa mga sanga ng matataas na puno at doon gumawa ng bahay. Tirahan sa punong kahoy. Ang karaniwang ginagamit bilang bubong nito ay nipa o kugon, yari naman sa kawayan ang dingding nito, at ang sahig naman ay mula sa itinaling mga ratan. Ang bahay sa baybay dagat. Ang ibang bahay naman na itinayo ay nakaangat sa tubig kung titingnan sa mga baybayin ng dagat. Ang mga tahanang ito ay karaniwang mayroon lamang na isang palapag at ang sahig ay pawang may mga siwang upang mas madali sa mga nakatira dito ang paglilinis. Maraming makikitang ganitong uri ng tahanan sa Sulu at Zamboanga. Ang bangkang tirahan, sari-sari ang mga disenyo, laki at mga anyo ng mga bangkang tirahan sa dagat ng mga sinaunang Pilipino. Pawang yari sa kahoy at kawayan ang mga ito, at mayroon ring mga kagamitan gaya ng layag, lampara, lutuan, plato, banig, unan, at sisidlan ng tubig. Mas nagiging maliwanag at presko ang pananatili dito sapagkat mayroon rin itong mga bintana bukod sa pintuan. Ang bahay kubo katutubong tirahan ng mga Pilipino. Ito ay yari sa mga materyales na madaling makita sa kalikasan, gaya ng malalaking kahoy para sa haligi nito. Gawa sa kugon o nipa ang mga bubong nito at ang dingding naman ay yari sa kawayan at pawid. Naaangkop ang bahay kubo sa kalakhan ng parte ng ating bansa sapagkat tropikal ang klima ng Pilipinas. Naging mainam ang tirahang ito sapagkat napapangalagaan nito ang mag-anak mula sa mainit na panahon habang pinapanatili na presko ang loob ng tahanang ito. Panuto. Isulat ang T sa patlang kung tama ang ipinapahayag sa pangungusap. Kung mali, palitan ng salitang nakasalungguhit upang gawing wasto ang pangungusap. Isulat ang sagot sa patlang. Pagpapahalaga sa kalinangang bayan bilang pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas. Isa ang Pilipinas sa mga bansang mayroon napakayamang kultura dahil sa mga natatanging kaugalian at tradisyon mula noon hanggang ngayon. Nasasalamin ang kultura sa mga taong naninirahan sa isang bansa kung saan ang kultura ay isa sa mga daan na nagbubuklod at gumagabay sa ating mga Pilipino.
Kaya naman ang mga mahahalagang parte ng ating kultura ay hindi dapat kalimutan, bagkus ay dapat na isabuhay, pahalagahan at pagtibayin dahil ito ang nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino. Ang salitang kalinangan ay nangangahulugang mga kaparaanan ng tao sa pamumuhay. Ang pangkalahatang kultura na kinagisnan na ng mga tao na nagiging pagkakakilanlan sa ginagalawang pamayanan ay tumutukoy naman sa kalinangang bayan. Napapaloob rin dito ang mga kaisipan, kaugalian, sining, kagamitan, tradisyon, musika, tradisyon, pananamit, panahanan, wika, at iba pang aspeto ng buhay ng isang tao sa isang bansa. Ilan sa mga kalinangang bayan ng ating bansa ay ang pagdiriwang ng pista gaya ng Sinulog Festival sa Cebu at pagdaraos ng mga Muslim ng Ramadan, maging ang iba pang kulturang masasabing natatangi. Pagpapahalaga sa kalinangang bayan bilang pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas. Una, mag-aral ng mabuti upang matutunan natin ang pinagmulan ng ating pagkakakilanlan at para malaman natin paano ito umunlad paglipas ng panahon. Pangalawa, sumali sa mga gawain kultural o mga paligsahan. Ang patuloy na paggamit sa kultural na kasanayan at talento upang maitanghal ang ating angking kalinangan. Pangatlo, sumali sa mga samahang nagpapayabong ng pagsulong ng ating kultura. Pang-apat, pagpapanatili, pagsasabuhay at pagsunod sa mga kaugalian at tradisyon ay pinakamagandang paraan ng pagtataguyod ng ating pambansang kalinangan. Pang-lima, pangangalaga sa mga lugar na siyang nagtatanghal ng ating mayamang kultura. Tungkulin ito ng bawat isa upang mapanatili at matunghayan pa ng mga susunod na henerasyon. Pang-anim, pagkilala sa mga selebrasyon at pagmamalaki sa mga gawi ng mga bayani, ninuno at ng mga kapwa Pilipino na maaaring gayahin at gawing modelo ng bawat isa. Panuto, buuin ang mahalagang kaisipang ito ayon na rin sa mga nagdaang na talakay. Maaring pumili ng sagot sa loob ng kahon. Paglaganap ng Islam. Dahil sa pakikipagkalakala ng mga sinaunang Pilipino sa mga Arabong Muslim noong 1210, ay nakarating sa Pilipinas ang isang mahalagang kontribusyon sa mayamang kultura ng mga Pilipino, ang relihiyong Islam. Dumating sa Sulu si Tuan Mashayka, ang itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas noong 1280. Taong 1380 ay dumating si Karim ul Makdum mula sa Malacca at nangaral ng Islam sa Sulu. Matagumpay na nahikayat ni Raja Baginda ang ilang katutubo na lumipat sa relihiyong Islam nang dumating siya sa Sulu noong 1370.
Taong 1450 nang dumating mula sa Palembang si Abu Bakr at ipinalaganap niya ang Islam sa Sulu. Pinagkalooban siya ng pangalang Sharif ul Hashim nang maging kauna-unahang sultan ng itinatag niyang pamahalaang batay sa Sultanato ng Arabia. Sa panahon niya ay mabilis na lumaganap ang Islam sa Sulu. Mula sa Mindanao ay mabilis na lumaganap ang Islam sa Luzon at Visayas. Gayunpaman, mabilis ding natuldukan ang paglaganap na ito pagdating ng mga Espanyol. Nagtungo ang mga Pilipinong Muslim sa katimugang bahagi ng Pilipinas upang mapanatili ang kanilang pagsasarili, kaya patuloy pa ring pangunahing paniniwala ang relihiyong Islam sa rehiyon ng Mindanao. Relihiyong Islam. Ang Islam ang pangalawa sa pinakamalaking relihiyon sa mundo. Ito ay itinatag ni Propetang Muhammad sa Saudi Arabia. Ito ay hango sa salitang Arabe na ang ibig sabihin ay kapayapaan o ganap na pagpapailalim kay Allah. Ang tawag sa Diyos ng Islam ay Allah, at ang tawag sa mga tagasunod nito ay Muslim. Ang banal na aklat ng Islam ay Quran o Quran. Naglalaman ito ng mga salita at katuruan ni Allah na inihayag kay Propetang Muhammad, salitang Arabe na ibig sabihin pagsuko o pagsunod, itinatag ni Propeta Muhammad. San Gabriel, nagpakita kay Propeta Muhammad upang ipangaral ang Islam. Simula ng Islam, nagsimula noong ika-7 siglo sa tangway ng Arabia. Saan pa lumaganap ang Islam? 1, Indonesia 2, Philippines 3, Africa 4, India 5, Spain. Pagsilang ng Islam sa Pilipinas, 13 siglo. Sharif Makdum Sulu, 1370. Raja Baginda, 1450. Abu Bakr, 1475. Sharif Kabungsuan, Maguindanao. Allah subhanahu wa ta'ala ang tawag sa kanilang Diyos. Muslim tawag sa mga tagasunod nito ay mapayapang nilalang. Mosque, simbahan ng mga Muslim. Quran, banal na aklat ng mga Muslim. Mecca, pinakabanal na pook na matatagpuan sa Arabia. 10 datu, datu puti, datu sumakwel, datu bangkaya, datu dumalogdog, datu paiburong. Datu paduhinog, datu lubay, datu dumangsil, datu kalantiaw, datu balensula. Sagutin ang mga sumusunod na tanong.
Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aking channel. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong aralin. At syempre, abangan ang susunod nating video para sa panibagong aralin at panibagong kaalaman. Muli, ako si Teacher Chris. Hanggang sa muli at happy learning!